Sa atin pong mga kapatid na bumubuo ng Daughters of Mary Immaculate, sila po'y naka-uniform ngayon ng dark blue at kasama po nila sa kanilang samahan ang ating minamahal, Congresswoman Teacher Estela. At sa inyo pong lahat, mga kapatid, magandang umaga po. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Halos katatapos pa lang nating ipagdiwang ang All Saints Day, All Souls Day. At ngayon, ang paghahandaan naman natin, 3 linggo mula ngayon ay ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Sa kalendaryo ng simbahan, yan po yung huling linggo sa ating pagdiriwang at ang susunod na linggo ay ang pagsisimula na ng panibagong kalendaryo sa simbahan, panahon ng Adbyento. Kaya kung ngayon tayo ay maghahanda para sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari, napakaganda yung ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. Ito ay patungkol sa Diyos na siya lamang talagang dapat nating sundin at paglingkuran. Napakaganda sapagkat dito sa Ebanghelyo, isang eskriba ang lumapit at nagtanong kay Jesus. Yung eskriba, sila yung nakakaalam sa batas, sumusulat ng batas, scribe, alam nila ang batas. Parang ang ating mahal na Teacher Estela, Congresswoman, gumagawa sila ng batas at ganito yung parabang problema nitong eskriba na ito. Sa paggawa nila ng batas, ang dami-dami ng batas, mahigit 600 plus na mga batas. Kaya siya mismo parabang nahihirapan, Guro, sa dinami-dami ng mga batas, ano po ba talaga ang pinakamahalaga? Kasi sa totoo, di ba, napakahirap kapag ang dami-daming batas, para bang ang hirap kumilos, pero kailangan natin ang batas. Pero ang ating Panginoon, alam niya ang batas. Alam niya na maraming batas na dapat sundin. Pero kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagkilala sa iisang Diyos, ang Diyos ng Israel, sabi niya ganito, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang bayang Israel. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. At idinagdag pa ng ating Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Kaya ang una at pinakamahalagang utos ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. At napakagandang paalaala, di ba? Sapagkat tayo rin alam natin at pamilyar tayo sa napakaraming mga batas. Pero ang pinakamataas sa lahat ay ang batas na nagsasabi, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Yan yung sinasabing vertical dimension of the cross. Pag-ibig sa Diyos. At ito naman ang pangalawa, sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung papaano natin minamahal, pinahahalagahan at binibigyang importansya ang ating sarili, ganoon din dapat ang pagmamahal na mayroon tayo sa ating kapwa. At iyan naman yung tinatawag na horizontal dimension of the cross. Kaya kung titignan natin ang krus ng ating Panginoon, di po ba, meron siyang vertical dimension at meron siyang horizontal dimension.
Vertical, pag-ibig patungo sa Diyos. Horizontal, pag-ibig patungo sa kapwa. Sa dalawang utos na yan, sabi ng ating Panginoon, nakasalalay ang marami pang mga utos. At totoo naman, di ba? Kapag iisa-isahin natin ang napakaraming batas, ang lahat ng batas na yan ay tumutungo lamang sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Gawin mo yan at mabubuhay ka. At sa katapusan, sinabi pa ng ating Panginoon dito sa eskriba na nagtanong sa Kanya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. So bakit kaya nasabi ito ng ating Panginoon? Kasi para sa Kanya, hindi sapat na alam ko. Hindi sapat na sinasabi ko. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Ang kailangan, kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung sinasabi ko, nakikita sa gawa. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ibig sabihin, isabuhay mo, isagawa mo ang sinasabi mong iyan tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya kung sinasabi ko kanina, 3 linggo na lang at ipagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Di ba napakagandang sa pagsisimula ng buwan na ito, ipakita natin talaga sa Diyos, Lord, Ikaw lang naman talaga ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa akin. Ikaw ang aking Diyos at Ikaw ang aking susundin. At totoo naman, Lord, sinisikap ko naman talagang bigyang importansya ang aking kapwa. Tumutulong at nagmamalasakit ako sa kanila at sinisikap ko na sila ay mahalin ko katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. Iyan sana mga kapatid, yung pagsikapan natin gawin at hingin natin sa Diyos ang biyaya na magawa natin ang lahat ng iyan. Amen.